Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakasama ko ngayon sa Door of Faith Morning Devotion. At ako po si Sister Seng ng Door of Faith UAE. At member po ako ng Sarja Ministry kung saan kasama ko po ang ating butihing pastor na si Pastor Tito. So, umpisahan na po natin ang ating morning devotion sa isang maikling panalangin. Abba Father in heaven, in the name of your Son Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil binigyan niyo kami ng magandang umaga at bagong pag-asa. Help us understand your message para po maisabuhay namin ito at maishare po namin ito sa iba. At tulungan niyo po kaming maabot ang mga taong hindi pa lubos na nakakakilala sa inyong anak na si Jesus. Gabayan niyo po kami at dalhin sa tamang lugar at sa tamang oras para makapagbahagi po ng inyong salita. Ito po ang aming dasal in the name of your Son Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon is about King David, kung bakit po niya sinulat ang Salmo 51, ang Psalm 51. Babasahin po natin at ang gagamitin po nating version ay ang Salita ng Diyos version. So, ang title po ng Psalm 51 ay Paghingi ng Kapatawaran sa Diyos. So, obviously, ginawa po ito ni David dahil humihingi po siya ng kapatawaran sa ating Diyos Ama. So, mag-flashback po muna tayo kung ano ang ginawa ni David, kung bakit siya humihingi ng kapatawaran. So, let's start. Si David was supposed to go to a war, kung saan dapat ililid po niya ang kanyang troop. Pero ang nangyari, hindi po siya sumama. Hinayaan po niya ang kanyang mga sundalo na lumusong sa giyera nang siya ay nasa bahay lang. At habang nasa bahay lang po siya, siguro po naiinip at walang magawa, or out of guilt, siguro po guilty siya, restless siya. Ganon. So, nagpalakad-lakad po siya at pumunta po siya sa roof ng palasyo. At from there, may nakita po siyang magandang babae na naliligo. Nabighani po si David sa kagandahan ng babae at nagkaroon po siya ng pagnanasa. So, ang ginawa po niya, inutusan niya ang kanyang alagad na ipagtanong kung sino yung babaeng yon. At napag-alaman nga po ni David na yung babaeng yon na si Bathsheba at ang asawa niya ay si Uriah na isa sa mga sundalo niya. At during that time, dahil nga po naiwan siya sa bahay at ang mga sundalo niya ay nasa giyera, nagkaroon po siya ng pagkakataon na ipasundo yung babae at dalhin sa palasyo. Kusa naman pong sumama yung babae. We don't know kung kusa siyang sumama or natakot siyang hindi sumama dahil hari po ang nagpatawag sa kanya. So, despite po na may asawa si Bathsheba, sumama po siya kay David at nangyari nga po ang hindi dapat nangyari. Nagsiping po ang dalawa dahil sa kagustuhan po ni David. Ang nangyari, nabuntis po yung babae. So, gumawa po ng plano si David para po hindi na bumalik ng buhay ang asawa ni Bathsheba sa giyera. So, the second time, pinadala po niya si Uriah at ginawa po niyang front si Uriah sa giyera at ipinlano po niya ang lahat para maiwan siya at maging helpless si Uriah at hindi manalo kung hindi mamatay. So, the point is, gumawa po ng plot si David para mamatay si Uriah sa giyera para hindi po mamatay sa kamay niya. Ngayon, true enough, wala pong Uriah na bumalik. So, nasolo po ni David si Bathsheba at naging asawa niya. At dahil po sa tukso, dahil po nakita ni David na naliligo ang isang babae, nangyari po lahat ng mga ito. Adultery and murder at the same time. Minsan naiisip niyo po ba, may mga dapat tayong gawin, pero pag hindi po natin ginawa, nagkakaroon po ng pagkakataon ng kalaban para sirain ang buhay natin. Katulad po ni David,
He's supposed to go to the war with the men, with the soldiers, to lead them. Pero ang nangyari, hindi po siya sumama. Ayan, nagkaroon po ng tukso habang nasa bahay lang siya at walang ginagawa. So, nagkaroon ng tukso, nangyari nga po itong adultery na to at ang murder na ito. But God is so good. Hindi po niya pinabayaan si David na nasa ganong kalagayan. He sent Nathan to David para po gisingin si David sa kahibangan niya. Parang gisingin na, hoy David, anong pinagagawa mo? Gumising ka dyan, this is enough. Ganon. True enough, na-realize nga po ni David ang lahat ng mga ginawa niya, kaya naisulat po niya ang Psalm 51. Ang ganda po, diba? Tayo po kung minsan, nakikita natin yung mga kaibigan natin na nagkakamali. Parang, let's be the Nathan to them. Magkusa na po tayo, huwag na po natin hintayin si God na sabihin tayo, hoy, puntahin mo nga yung kaibigan mo or yung mahal mo sa buhay. May maling nangyayari sa buhay niya, sabihan mo siya, ganon. Or kung meron naman pong tayo ang nagkakamali at sinabihan tayo ng mga mahal natin sa buhay or kaibigan na, let's listen. Kagaya po ng ginawa ni David, di ba? Dahil po nakinig si David kay Nathan na pinadala ng Diyos, he realized na mali nga po yung mga pinagagawa niya at nagising po siya sa katotohanan na, I'm so bad, bakit ko ginawa ito? Kaya ito po, ginawa niya yung Psalm 51 at kaya nga po ang title ay Paghingi ng Kapatawaran sa Diyos. Ayan. So, babasahin ko po ang verse 1 to 3. Psalm 51, verse 1. O Diyos, kaawaan niyo po ako. Ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan. Verse 3, dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Ano po ang itinuturo sa atin ng verse 1 and 3? Para sa akin at para sa inyo na rin po. Ang itinuturo po ng verse na to ay mag-admit ng kasalanan and ask for forgiveness. So, yun po ang tinuturo ng verse na to. Let's admit na tayo ay nagkasala and let's ask for forgiveness. Tanggapin po natin ang ating mga pagkakamali dahil hindi po tayo makakawala ng tuluyan sa mga maling ginagawa natin sa buhay. Malulugmok at malulugmok lang po tayo sa kasalanan at sa magulong pamumuhay pag hindi po natin tinanggap na mali ang ginagawa natin. Kasi po, when we don't realize and we don't accept our mistakes, patuloy po natin itong gagawin. So, hindi na po ito titigil. Dadami ng dadami ang mga kasalanan natin. Nagkahaba ng haba yan. Kaya mas mabuti pa po, let's admit our mistakes and let's repent. Magsisi po tayo. Humingi po tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan natin. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9 ang salita ng Diyos. Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So, it only proves na si God talaga merciful. Ganun po kalaki yung pagmamahal ni God sa atin eh. Imagine murder. Imagine adultery. Hindi po biro yung ginawa ni David. But then again, dahil alam po niya, kilala niya ang Diyos na merciful at patatawarin siya, kaya hindi po siya nag-second thought. Lumapit siya sa Diyos, inadmit ang mga kasalanan niya at humingi po siya ng kapatawaran. Mga kapatid, gaano man po kalaki ang pagkakasala natin, hindi po tayo tatalikuran ng Diyos. Maghihintay at maghihintay pa rin po siya sa atin para lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. And it's only Him who can grant forgiveness to us. At siya lang po ang kayang maglinis sa pagkatao natin at bigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Tutuloy po natin
Psalm 51 verse 4, tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin. Kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin. Karapat-dapat lang na hatulan niyo ako. Ang bigat ano po? Karapat-dapat lang na hatulan niyo ako. Judgment. Verse 5, ako'y makasalanan at masama mula pa nang ako'y sinilang. Kahit anong pinaglihi, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Verse 6, ang nais niyo po ay isang pusong tapat, kung kaya't ipagkaloob niyo sa aking kaloob-looban ang karunungan. Ano po ang tinuturo sa atin ito? Ang dami po niyang itinuturo. Dito po, hindi po naging defensive si David at hindi po siya gumawa ng kung ano-anong rason sa pagkakasala niya. So, iyon po ang pangalawang bagay na natutuhan ko dito. Huwag maging defensive at huwag gumawa ng kung ano-anong rason sa mga nagagawa nating pagkakasala. Ang pagiging defensive po ay parang yung para tayong naghuhugas ng kamay kasi marumi yung kamay natin tapos wala na, okay na. Hindi po ganun. Sa mga ginawa po ni David, hindi po isa lang ang nasaktan, si Bathsheba. Maraming taong nadamay, si Uriah na namatay, at yung mga sumunod sa mga utos ni David na alamin ng babaeng yan, dalhin dito ang babaeng yan, ilagay niyo sa panganib si Uriah, lahat po ng mga yan damay sa kasalanan ni David. Lahat po ng mga taong yun na nadamay, may pagkakasala po si David. But then again, sino nga po ba yung the only one na talagang nasaktan or talagang inoffend natin or talagang ginawan natin ng kasalanan? Kasi pag tumatalikod po tayo sa Diyos po tayo nagkakasala. Pag tumatalikod po tayo sa Diyos, nadadapa po tayo, nakakagawa po tayo ng hindi maganda. When we don't listen to the Word of God anymore, and we tend to forget the Word of God anymore dahil mahina tayo, dahil sa tukso, sa Diyos po tayo nagkakasala. Kaya po, itinuon ni David yung pagdadasal talaga niya kay God. Tanging sa inyo lang ako nagkakasala. At inamin po niya na magmula pagkabata, sinisilang pa lang siya. Makasalanan na siya. True enough. Kasi po tayong mga tao, makasalanan naman po talaga tayo by nature at huwag po natin kakalimutan yan. Kaya pag gumagawa po tayo ng mga kasalanan dahil natutokso tayo at hindi natin napaglalabanan, huwag na po tayong magturo ng iba. Huwag siya kasi naliligo dun eh. Bakit hindi siya nagsara ng bintana? Bakit hindi siya nag-cover dun? O bakit siya sumama nung pinatawag ko siya? O bakit siya pumayag nung sutingan ko siya? Yung mga ganon, hindi na po nagganon-ganon pa si David. Aminado na po si David, hindi po siya gumawa ng rason, hindi po siya naging defensive. Inamin po niya ang mga kasalanan niya at humingi po siya ng kapatawaran. Directly to God, dahil totoo naman po, pag tayo po ay nagkakasala, we sin directly to God. But that doesn't mean hindi po tayo hihingi ng kapatawaran sa mga ibang taong nadamay. Mas maganda po kasi kung hihingi din tayo ng tawad sa kanila. At hindi lang po yun. Alam po ni David na God is a God of justice. Kaya, sabi po niya, di ba? Karapat-dapat lang na ako'y hatulan niyo. So, ibig sabihin, alam po niya na lahat ng pagkakasala may consequences. Kaya, sabi niya, I am deserving. Deserving ako na tumanggap ng kaparusahan. Sabi po sa Galatians 6:7, huwag niyong lilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So, kung ano po yung ginagawa natin, kung masama yung ginagawa natin, masama din po yung babalik sa atin. At hindi po natin pwedeng linlangin si God. Hindi po natin siya pwedeng lokohin na, nako God, kasi naman kasi siya, kasalanan niya yan nadamay lang ako. Natukso kasi ako, God, tinukso niya ako. Natempo ako
Weak po ako noon, kaya ako po nagawa yun. Walang ganon. Ang kasalanan ay kasalanan. At kung ano yung ginawa mo, aanihin mo. Kaya ingat po tayo. God is a God of justice. Hindi po natin siya maluloko. At lahat po ng bagay ay nakikita niya. Naririnig niya. Hindi po natin ito matatago sa Kanya. So, we might as well admit and not be defensive. Pasorry na lang po tayo ng directly kay God. Huwag na po tayong gumawa pa ng kung ano-ano. Alam po kasi ni David na lahat ng ginawa niya ay aakuin niya ang pagkakasala at aakuin niya kung ano mang consequence ang mga yun. So, ayun po ang natutuhan ko sa verse, anong verse nga po ba yung binasa natin? Verse 4 and 6. So, punta naman po tayo sa verse 7. Linisin at hugasan niyo ako sa aking mga kasalanan, upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ipadamay niyo, verse 8, ipadamay niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan, upang sa aba kong kalagayan, muling mapasa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Verse 11, huwag mo akong itaboy palayo sa inyong piling at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang gawin. Verse 12, sana'y ibalik sa akin ang kagalakang nararamdaman ko noon iniligtas niyo ako at bigyan nawa ako ng masanuring espiritu. Linisin at hugasan. Alam niyo po ba during the Bible times, you need to sacrifice an animal. It can be a lamb or ox or deer. Basta po yung tinatawag nilang blameless, yung tinatawag nilang walang kapintasan. Ganun po yung ganun po yung mga ino-offer nila kay God. Papatayin po nila yon, paduduguin, tapos magsisiga sila, gagawa sila ng apoy, tapos parang ito-toast nila, tapos yung amoy papanik sa langit, gano'n, tapos maaamoy ni God. Para sa kanila po, yun ang ginagawa nila para sila mapatawaran. Pero dito po, hindi na po natin kailangan, diba? Hindi na po natin kailangan yung mga ganun-ganun. Now, we simply turn our eyes on Jesus. Kailangan lang talaga na lumapit tayo kay Jesus, humingi ng tawad, tanggapin si Jesus, dahil siya po ang salvation, di ba? So, ang tinuturo po ng verse na ito sa atin, ay look unto Jesus. Sabi po sa 1 chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na inihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Di po ba may song na Lamb of God who takes away the sin, have mercy on us? Di po ba may ganun kung natatandaan niyo po? Wala na po tayo, hindi na po tayo kailangan kumatay. Hindi na po tayo kailangan manghuli pa ng mga perfect lamb or perfect ox or perfect na deer para po paduguin at i-barbecue or what, para po yung amoy ay makarating sa langit. Makakarating po sa langit ang mga panalangin namin. We simply have to accept Jesus as our Savior. At lahat po ng mga kasalanan natin mawawala, malilinis sa mamamagitan lang po ni Jesus. Huwag naman po natin kakalimutan na siya po yung Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya po yung pinadala ni God sa atin, tinako sa krus, namatay sa krus para po linisin ang kasalanan natin. Siya na po yung nagsakripisyo. Pinalitan na po niya lahat yung mga pinaggagawang seremonya. Siya na po yung finale. Sabi nga po, di ba? It is finished. So dahil po kay Jesus, nalinis na po tayo. Dahil po kay Jesus, naging perfect na po tayo sa harapan ng Diyos. At dahil po kay Jesus, we are saved. Kaya nga po,
Look unto Jesus. Yun po ang itinuro sa akin ng verse 7 to 12. Sabi nga po dito, huwag mong hayaang lumayo ang banal na espiritu sa akin. Huwag mo siyang bawiin, di ba? Ibalik mo sa akin ang kagalakang nararamdaman ko nung iligtas niyo ako. So, ganun po. Pag nagkakamali po tayo, maging katulad po tayo ni David. Nahingin po natin ang kaligtasan natin sa pamamagitan po ng ating mahal na Jesucristo. Let's look unto Jesus at wag po natin kakalimutan. He is the only way, the truth, and the life. Kay Jesus lang po tayo lumapit para makalapit po tayo at makarating sa langit at masave. Ayan. Tuloy po natin sa verse 13. Psalm 51 verse 13. At tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan upang manumbalik sa inyo. 14. Patawarin niyo ako sa kasalanan kong pagpatay, O Diyos na aking tagapagligtas, at sisigaw ako sa kagalakan dahil sa inyong pagligtas. 15. Panginoon, buksan niyo po ang aking labi nang ito'y magpuri sa iyo. 16. Hindi naman nahanghandog ang nais niyo, mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi niyo rin ito malulugod. Ay, ang dami po niyang itinuro. Ang dami ko pong nakitang mga itinuro dito. Sa verse 16, sabi po ni David, tuturuan po ang mga makasalanan. Di po ba? So, ibig sabihin, magte-testify siya sa harapan ng mga tao para po magkaroon yung lesson na nakuha niya, na naranasan niya o natutunan niya sa pagkakasala niya, i-share po niya yan sa iba. Ganun din po sana tayo. Let's share the word of God. Gamitin po natin yung mga pagkakamali natin sa buhay. I-share po natin kung paano tayo binago ng Diyos, dahil sa pagpapatawad niya, dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon. I-share po natin ito sa mga taong nasa dilim. Sabi nga po ni David, di ba? Ituturo ko sa mga makasalanan ang inyong mga pamamaraan para manumbalik sila sa inyo. Ito po yung greatest commission natin, di ba? We have to share the word. We have to share the good news. As a Christian, let's share. Let's stand in front of anyone na maging bold po tayo at maging matapang po tayo sa pagbahagi ng good news para po yung mga makasalanan ay manumbalik sa Diyos. Let's share the word of God. Let's share Jesus. Di po ba? At ang sabi pa po niya, buksan niyo po ang aking labi nang ako'y makapagpuri sa inyo. Alam niyo po ba na napakalaking bagay na nagpupuri tayo? Naranasan niyo po ba yung pag wala kayong ginagawa at nasa malaking problema kayo and you cannot do anything about it? Kumanta lang po kayo ng praise and worship, may magbabago eh. Parang magki-clear ang surroundings niyo at magkakaroon ng kalunasan ang mga problema niyo. I-try niyo po yun. Pag tayo po ay nagpupuri, para po tayong nagdadasal ng taimtim sa Diyos. Isa po siyang malalim na komunikasyon when we are praising and worship. Sabi nga po, let everything that has breath praise God. So tayo po, dahil may hininga tayo po buhay. Let's praise God. Isa po yan sa mga dapat ginagawa natin sa araw-araw na buhay natin. Magpatugtog po kayo, panuin niyo po ng pagpupuri yung buong bahay niyo. Ganun po. At sabi niya, mag-alay man ako ng handog na sinunog, hindi rin kayo malulubos. Ano po ba yun? Ano po ba yun? Ano nga po ba yung sinasabi dito? Ano pong tinuturo? Ano pong tinuturo? Sabi ni David. Ayan. Ang tinuturo po niya ay mas malugod. Sabi po sa 1 Samuel 15:22. Sumagot si Samuel, mas malugod ba ang Panginoon sa mga handog nyo kaysa sa pagsunod
sa Kanya. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ayan. Tama po ba? O naligaw po ba ako? Ayan. So, yun po. Tama nga po. Tayo po kasi, um, nagsisimba tayo, tapos, nagba-Bible study, we read the Bible, pero, ang gawain naman po natin hindi mabuti. Yung pagsasalita naman po natin, hindi natin binabantayan, nananakit tayo. Minsan, hindi po natin nalalaman na we are murdering a person because of what we are saying. Masakit po ang salita. Tumatagos po yan. But then again, we are Christians. We go to church every Sunday. Kaya nga po sabi ni David, diba? Yung mga handog ba, yung mga handog, kalugod-lugod ba yun? O mas mabuti pa yung sumunod tayo sa Diyos? Hindi po ba? Kasi po, sabi nga po mag-alay man ako ng handog na sinunog, hindi rin kayo malulugod. So yan po yung tinuturo ng verse 13. Huwag po tayong maging double-minded. Let's focus on Jesus. Let's focus on the Word of God. Yung mga tukso, yung pagsasalita ng masama at yung paggawa ng masama, hindi na po dapat nakikita sa atin yun. Kasi nga po, we are focused on Jesus. We focus on Jesus. We are focused on the Word of God. So, we represent Jesus. Dapat ang makikita po nila sa atin si Jesus. Aanin po ni Jesus yung pagsimba-simba natin kung masama naman tayo. Kung masama naman yung mga ginagawa natin. What's the use of reading the Bible and reading the Word of God? We're not sharing it. At hindi rin naman tayo nagpa-follow sa mga salita niya. So what's the use? Hindi po tanggap ni Jesus yung kukuha ka ng tupa dyan, papatayin mo, kakatayin mo, ibabarbecue mo. Hindi po. Wala pong ganun. Ang gusto po ni Jesus ay sumunod po sa Kanya. Useless po kasi lahat ng mga ginagawa nating pagpapagala po sa servisyo kung patuloy po tayong gumagawa ng masama at hindi maganda. So yan po yung natutuhan ko sa verse 13 at verse 16. Dumako naman po tayo sa verse 17. So ano nga po pala, balik po tayo sa verse 13 and 16. Ano nga po yung itinuro sa atin dito? Mag-testify po tayo. Let's testify the goodness of God. Let's go out and testify the goodness of God. Yan po kasi ang isa sa mga mission natin, diba? The greatest commission. To deliver the good news to the people, to the world. Ayan. So, babasahin ko naman po ngayon ang verse 17. Psalm 51 verse 17. Ang handog na nakakalugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi niyo tatanggihan. Sa 18, dahil sa kagustuhan niyo, pagpapalain niyo ang Jerusalem. Muli niyong itatayo ang mga pader nito. 19, nang ganon malugod kayo sa mga nararapat na handog, pati sa mga handog na sinunog ng buo at sa maghahandog din ng baka sa inyong altar. So, ito na po yung last part. Sabi po, hindi lang po nagsisid si David dito, di ba? Tatayo pa siya sa harapan ng tao para po ibalita ang good news, gaya nga po nung napag-usapan na natin, para ibalita kung paano siya binago ng Diyos at binigyan ng pag-asa ng Diyos. Alam niyo po, when we sin, we repent. Hindi lang po ganun yun. May pagbabago po dapat kasunod nun. Tandaan po natin tayong mga Kristiyano, kaya po tayo mabait, kaya po tayo gumagawa ng tama. Not because we are saved, but because we want to be saved. Not because we want to go to heaven. Hindi po. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil po safe na tayo. Hindi po para ma-save.
save na po tayo, tagalangit na po tayo. Kaya gumagawa po tayo ng mabuti. Ganon po yun. Kaya nga po, pagpapalait po ulit tayo ni God, itatayo at gagawin tayong matibay ni God. Yun po yung last part eh. Sabi po niya, muling itatayo ang pader. So, ibig sabihin, muli niya tayong itatayo. Magkakaroon tayo ng bagong buhay. Gaganda ang ating buhay. Marami pong pangako ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. At once again, pag po tayo ay nagkamali, huwag po tayong mahihiyang lumapit kay God. Let's just admit our mistakes. So, uulitin ko po yung mga bagay na natutuhan natin. Pag tayo po ay nagkakasala, let's be like David. Let's admit our mistakes and ask for forgiveness. Sa second part, ano pa po yun? Huwag po tayong defensive at gumawa ng kung ano-anong rason sa ating mga nagawang pagkakasala. Wala na po tayong ituturong iba. Basta po, ginawa natin yun, tayo po yung may kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos at huwag po tayong gumawa. Maglinis lang kamay na akala mo kaya mo ginawa yan dahil na-pressure ka sa iba. Hindi po. Huwag po tayong defensive, hindi po natin malilitang ang Diyos. At ano pa po yun? Pangatlo, sa third part, look unto Jesus. Si Jesus lang po ang lalapitan natin para magpatawad sa atin at bigyan tayo ng bagong pag-asa sa buhay. At ano pa po yun? Yung mga pagkakamali natin sa buhay, gawin po nating mission na i-deliver po yung goodness ni God. Kasi po, sa mga pagkakamali natin sa buhay, makakakita po tayo doon ng kaliwanagan, makakakita po tayo ng bagong pag-asa, makakakita po tayo ng milagro na galing sa Diyos. Kasi po, merciful si God. Pag po tayo ay pinatawad, babaguhin po niya ang ating buhay. At pag binago po niya ang ating buhay, let's stand in front of the people. Let's deliver the word of God. Let's deliver the goodness and testify the goodness of God. Yun po yun. So, sana po meron po kayong natutuhan sa maikli nating morning devotion at masaya po ako at nakapag-testify din po ako kahit papano at masaya po ako na natapos natin na to at sinamahan niyo po ako hanggang matapos at sana po magkita po tayo muli sa susunod na morning devotion. Mahal ko po kayong lahat in Jesus' name at selyuhan na po natin ang ating morning devotion ngayong araw na ito. Hallelujah, Father God in heaven. Maraming salamat po, Father God, sa mga natutuhan namin ngayong araw na to. At magamit po sana namin lahat ng mga natutuhan namin para ma-share po namin ito sa iba dahil po maraming tao ngayon ang nasa dilim at nangangailangan po ng tulong sa pamamagitan po namin mga Kristiyano na inyong alagad. Father God, let us serve you and let us praise you, Father God, by spreading the good news, and that is your Son, Jesus. Gamitin niyo po kami, Father God, para po mas dumami pa, para po mas mamunga ang aming nalalaman, ang aming pagmamahal. Hindi po maging stagnant lang kami na mga Kristiyanong walang ginagawa. Tulungan mo po kami para makapag-serve sa inyo at makapag-serve din po sa maraming tao sa mamamagitan po ng pagmamahal na ibinigay niyo sa amin. Thank you, Lord. At muli po kami nagpapasalamat, Father God, in the name of your Son, Jesus. Ito po ang aming dasal. Amen. Bye-bye na po. See you po sa next devotion. Good morning po ulit.